Pumirma na si Mabalacat City Mayor Jeld Aquino sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ni President Ferdinand Marcos Jr., Department of Education at League of Cities of the Philippines nitong Lunes, February 23 na ginawa sa Malacanang Palace. Ito ang kasunduan para sa nationwide classroom building program kung saan 149 na syudad kasama ang Mabalacat City sa mga magbebenepisyo. Very successful po ang pagpunta po natin kanina sa Malacanang Palace. We met, of course, President BBM was there, Senator, now Secretary Sonny Angara, and of course yung mga iba't ibang mga executives po no from the Malacanang. We were able to sign po yung MOA na pinakahihintay natin for the Classroom Acceleration Program for the LGU makipag-tie up na po sa ating national government para sa construction at maayos na po at maayos na yung mga silid-aralan na magagamit po ng ating mga estudyante. Sa ilalim ng kasunduan, ang lokal na pamahalaan na ang mga ngasiwa sa procurement, construction at project management ng mga bagong classroom building. Layon nito na pabilisin ang construction, rehabilitation at pag-aayos ng mga silid-aralan bilang tugon sa 144,758 na kakulangan sa buong bansa. Alam naman natin ang pangangailangan, no? And we are giving our assurance 100% kung ano po ang binabang pondo, yan ang magagawang classrooms sa amin po respective areas, lalo na po sa amin dito sa siyudad ng Mabalacan. Ang inisyatibang ito ay suportado umano ng 85.4 bilyong piso mula sa 2026 General Appropriations Act na magpopondo sa humigit kumulang 5,700 classrooms sa dalawang tranche. Sa halagang ito, 9.6 bilyon ang nakaprograma para sa first tranche kung saan 4,000 classroom ang gagawin, habang ang karagdagang 5.96 billion pesos ay para sa 1,700 pa na maisa sa katuparan sa ilalim ng mga bagong kasunduan. Sa Mabalacat City, mayroon umanong 7 eskwelahan na naisumiti na ang lokal na pamahalaan para mapatayuan ng bagong school building. We've already submitted the list of the schools, pero syempre kulang pa yon, no? We are hoping and praying na yung mga binigyan namin list ay madagdagan pa para to focus more on the schools, no, requirement, para iba kasi pag yung silid-aral mo is conducive for learning, mas yung bata mas na-appreciate niya yung mga pagtuturo ng mga teachers natin kapag maganda ang mga school buildings po natin. Magtala upang mapatatag ang ganitong sistema, ipinasa ni Senator Bam Aquino na chairman ng Senate Committee on Basic Education ang Classroom Building Acceleration Program Act na aprobado na ng Senado sa third and final reading. Katunayan, isa ang Mabalacat City sa mga unang tinungo ni Senator Bam para sa nasabing sistema na LGU na ang mga ngasiwa sa pagpapagawa ng mga school buildings. At isinamahan natin siyang umikot sa mga schools, pinakita natin how dilapidated, how yung mga kailangan talaga, yung exigency na kailangan paggawa yung mga classrooms, nakita nila. And she really, Senator Bam really pushed for it, no? Ngayon umabot sa top level, then they realized na it's time to do this now. So that's the reason why meron tayong MOA, and happy to say, naging successful po sa mga League of the Cities of the Philippines. Samantala, sa ilalim ng kasunduan, ang Department of Education ang magtatakda ng standard design sa itatayong classroom. Sila rin ang magmomonitor kung sumusunod ang mga ito sa disenyo bago ang final turnover. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.